Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinatawan si Senador Jinggoy Estrada ng Sandigan Bayan ng 70 araw na preventive suspension. Suspendido sa pagkasenador si Estrada habang nililitis ang kinakaharap niyang kasong plunder at graft kaugnay sa pagkubra umano ng kickback sa mga flood control project sa Bulacan. Nakatutok si Joseph Morong. Nakadetena na si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder na kanyang kinakaharap. Kasabay nito, gumugulong ang hiwalay niyang 213 million peso graft case dahil sa pagkuha niya umano ng kickback mula sa mga flood control projects sa Bulacan. Kaugnay ng nasabing graft case, sinuspindi ngayon ng Sandigan Bayan 2nd Division si Estrada sa pagiging senador sa loob ng 70 araw o 3 buwan habang nililitis sa dibisyon ng kasong isinampa laban sa kanya ng ombudsman. Sa resolusyon na nilabas ng korte, sinabi nitong ang 90-day preventive suspension ay epektibo oras na matanggap ni Estrada ang resolusyon ng korte at maisapinal ang resolusyon. Pinabibigyan ng korte ng kopya ng resolusyon ng Senate President at Senate Secretary para ipatupad ang suspensyon. Nangatwiran pa noon si Estrada na hindi dapat siya masuspinde dahil wala pa siyang kompletong pagkakataon na questionin ang ginawang preliminary investigation ng Department of Justice at Ombudsman kaya wala raw sapat na basehan ang suspensyon. Pero sabi ng Ombudsman, nakasaad sa Republic Act 1319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act na dapat mailagay sa preventive suspension ang isang pampublikong opisyal na may kinakaharap na kaso. Sabi ng Sandigan Bayan, marami ng kaso ang nagpatupad ng suspensyon sa isang pampublikong opisyal at mandatory rin daw ito. Habang suspendido si Senador Jinggoy Estrada, ayon sa Ombudsman, hindi nito magagampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang senador. Kabilang sa mga gawain ng isang senador ang pagpasa ng mga batas at ang pag-upo bilang senator judge sa isang impeachment trial. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Estrada at ang Senado. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Reaksyon naman ni Senador Jinggoy Estrada sa 90-day preventive suspension na ipinataw sa kanya ng Sandigan Bayan. Sinabi ni Estrada na hindi niya kailanman ginamit o gagamitin ang kapangyarihan at pribilehyo ng kanyang opisina para protektahan ang sarili laban sa mga alegasyon. Kasabay daw ng kanyang desisyon na hindi magpasailalim sa protective custody ng Senado at kanyang voluntaryong pagsuko sa mga otoridad, agad daw niyang ipinitigil muna ang kanyang sahod. Naidlip kaya na wala ng kontrol at inararo ng isang closed man ang 5 tao sa Taytay, Rizal. 3 sa kanilang nasawi. Nakatutok si EJ Gomez. Sumampa sa gutter ang isang closed van sa bahagi ng C6 Road, Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal kahapon. Sa isa pang CCTV video na kuha mula sa isang junk shop, kita ang mabilis na pagtakbo ng sasakyan hanggang sa sumalpok ito sa gilid ng kalsada. Limang katao ang nabangga at nakaladkad ayon sa pulisya. 3 sa kanila namatay. Dinala naman sa ospital ang 2 na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pagdating ng ambo namin ay nakita nila na may nakahandusay ng 2 lalaki sa tabi ng C6. Tapos ang sa ilalim ng van may 2 lalaki nakahandusay din doon. Wala nang buhay na naabutang, duguan na. Yung 4 na biktima ay nandun sa may gutter at merong kinakalas na bagay para ibenta dun sa junk shop. At yung pang-5 biktima nandun din sa tapat ng junk shop pero nakaiwas siya dahil nakita niya yung truck na paparating na sobrang bilis. Damay sa insidente ang isa pong bahay at 2 katabing tindahan. Ayon sa kaanak ng isang nasawi, dito po nakaupo yung kanyang pamangkin na bigla na lang nabangga at naararo ng closed van hanggang sa makarating po sa bahaging iyon na kinatitirikan ng mga kandila. Narinig ko na yung kumalampag, lumabas agad ako. Kasi yung pamangkin ko, alam ko dito nakaupo. Tinakbo ko. Pag silip ko ng ganyan, wala na. Di talaga katanggap-tanggap yun. Kasi bata pa yun eh. At siya yun yung inaasahan ng nanay niya na tumutulong dun sa mga kapatid niya.
Ayon sa Taytay Police, galing Quezon City ang closed van at magdi-deliver sana ng mga produkto sa isang grocery store sa Barangay Santa Ana nang mangyari ang insidente. Base ho sa kanya, naka-idlip siya. Kaya nawalan ng kontrol, sumagasa siya doon sa gilid ng kalsada, sa may gutter. Ligtas naman daw ang pahinante at naaresto ang 41 anyos na driver ng closed van. Hindi mo na ako bibigyan ng impormasyon. Impormasyon, sandali lang. Hihingi po ako sa ng tawad. Sa custodial facility ng Taytay Police nakadetain ang driver na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, bistado sa Davao City ang munoy pagpapanggap ng dalawang babae bilang opisyal ng Department of Public Works and Highways Central Office. Ang pakero ng mga suspect, makapangihim. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Ilang araw matapos wasakin ng magnitude 7.8 na lindol ang mga gusalit, iba pang infrastruktura sa Davao Region at mga kalapit pang General Santos City at Sarangani Province. Lumutang sa Regional Office ng Department of Public Works and Highways sa Davao City ang dalawang babaeng ito. Nagpakilala sila bilang mga opisyal ng DPWH Metro Manila Head Office at ang kanila raw pakay, mag-site inspection. Nagpasama sila sa mga taga-regional office at isa-isang pinuntahan ng iba't ibang tulay, kalsada at iba pang proyekto ng gobyerno na pininsala ng lindol. Nagpakapi pa raw ang dalawa at pagkatapos, nagpatawag ng meeting sa regional office pero dahil paiba-iba raw ang statement at mukhang suntok sa buwan ang mga nababanggit sa meeting, nagduda ang mga taga-regional office. Per verification from the national headquarters, hindi naman kayo DPWH employees and officers, so hindi kayo authorized by law to perform such acts, okay? At ipinahuli na nila ang dalawa sa PNP-CIDG. Hinuli kayo dahil nga nagpakilala kayo na officers and employees ng DPWH. Ang mga suspect, napag-alabang peking mga empleyada at ayon sa kalihim. Ito po sir, nagpakilala na abogada sir ng DPWH sir. Pera-pera ang lakad. Peke yung mga ID niya. Mangingi ka ng pera yung nakakaya. Galit na galit si Dizon na nakaharap ang mga suspect sa pamamagitan ng video call. Saan? National office ako, sir. Huwag mo akong pinag-ulo ko, hindi ka empleyado ng DPWH. Nakita ko yung ID mo, chairman. Wala naman chairman ng DPWH. Ikaw yung vice chairman. Wala naman vice chairman ng DPWH. Carter, huliin mo itong mga to. Kasuhan mo. Gusto ko mahuli itong mga to. Makulong itong mga lumag akong to. Yes sir, for information. Kulong mo yan. Ayon sa kalihim, Nakalagay pa nga ng titulo, chairman at vice chairman ng DPWH. Obvious na peke, no? Tapos nagke-claim, sila daw nag-i-inspeksyon, kinausap nila yung kontratista, at sabi nila, sila daw ang may poder para magsabi kung babayaran sila o hindi. Obvious na kung anong gagawin noon, hindi ba? Mangingikil lang yon. no comment ang mga suspect na kapwa kinasuhan ng usurpation of authority. Napakarami pong report ng mga scammer. Buong bansa yan kine-claim na sila taga DPWH, nagpapadala ng mga text, humingi ng pera, kine-claim na ako sila, o kaya mga undersecretary, assistant secretary, regional director. Nakikipagtulungan na tayo sa PNP Cybercrime, sa NBI, pati na rin sa CIDG para mahuli lahat itong mga lukong mga kababayan natin na to. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Pinalagan ng abogado ng isa sa mga coach ng Ateneo basketball team ang anggulong homicide at hazing kaugnay ng pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Kabilang sila sa ilang humarap sa National Bureau of Investigation o NBI. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Unintentional, aksidente at walang may gusto sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Yan ang iginiit sa National Bureau of Investigation o NBI kanina ng abogado ni Rinaldo Jacinto na 20 taon ng coach ng Ateneo basketball team. Kaya pinalagan niya ang pagtutok ng Criminal Investigation and Detection Group ng pulisya sa anggulong homicide o hazing. Giit niya, hindi naman na neophyte ang dalawa. Hindi hazing yan. Wala namang first part na ng team yan, and it's not a condition for the team. It's just training, exercise, camaraderie lang. Walang torture.
Homicide? No, it's an accident. But the excessive exercise given to them, considering... Actually, it doesn't consider it as excessive. It's just simple running, push-up, burpees. It's normal. Hindi na humarap si Jacinto. Iba pang opisyal ng team at mga team player na ipinatawag ng NBI. Maliban kay resigned team manager Christopher Epo Quimpo na tumanggi sa panayam at kay player EJ Capihe. I stand with my Ateneo men's basketball team, mourn our fallen brothers, Divine and Renee, and we'll carry them for the rest of our lives. Hindi rin sumipot ang head coach na si Tab Baldwin pero nagpadala siya ng abogado. He was not in a good condition to appear, so the NBA gave us another setting. So we will try to talk to him if mag-appear siya sa next na setting. Why was he not able to appear, attorney? Yun lang po for now. Further statement. But is he okay, attorney? How is Coach Baldwin po? He's okay po. Are you promising also, attorney, your full cooperation sa investigation? Yes, Coach Tab will fully cooperate with all the investigations ongoing po and all the legal procedures. Tinanong din ng abogado tungkol sa aligasyon ng dating asawa ni Baldwin na nag-abiso na siya sa Ateneo noon na hindi ligtas kay Baldwin ang mga bata. Siniseryoso naman umano ang mga aligasyon. Pero We prefer to focus for now sa subject matter ng ongoing investigation. abogado rin lang ang nagpunta para kay 27 anyos na si Coach Sandro Soriano na sumasa ilalim umano sa counseling kaya hindi nakasipot sa NBI ngayon at sa CIDG kahapon. He's suffering from emotional distress. He's undergoing sessions at the Ateneo Office of Guidance and Counseling. He's not going anywhere. In fact, he wants to face all of this and give his side. He's willing to cooperate naman. Of course. Kanya-kanyang rason ang mga abogado ng mga coach ng Ateneo basketball team na hindi sumipot dito sa NBI ngayong araw. Pero babalik naman daw sila kasama ang kanilang mga kliyente na handa raw makipagtulungan sa investigasyon na ginagawa ng mga otoridad. Kaugnay pa rin ang pahayag ng asawa ni Baldwin. Sinabi kahapon ng pamunuan ng Ateneo de Manila University na wala silang natanggap na anumang reklamo o warning hinggil sa seguridad ng mga estudyante sa paaralan. Nor was there anyone asked to be silent about this. However, we are not dismissing these serious allegations. We will not shield or protect anyone, nor will we allow our integrity to be compromised. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Dagdag sa mga ebidensyang iaharap ng impeachment prosecutors laban kay Vice President Sara Duterte ang mga armas niya at ng kanyang mister na hindi umano idineklara sa mga Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. Nakatutok si Jonathan Andal. 52 armas na milyong-milyong piso ang halaga tulad ng shotgun, rifle, revolver at pistol ang pag-aari umano ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na hindi idineklara sa kanilang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN mula 2007 hanggang 2025. Ito ang bagong ebidensyang natisod umano ng House Prosecution Team na ibabala rin nila para idiin si Duterte sa impeachment trial. Siya dating Chief Justice Renato Corona ay na-convict on the basis of non-disclosure of properties sa kanya pong SALN. Madidiin ho talaga yung pangalang Pangulo dito kasi hindi ho niya linista sa kanya pong SALN. Hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. Kukunin umanong testigo ang mga nagbenta umano ng armas sa mag-asawang Duterte Carpio at ang PNP Firearms and Explosives Office. Ayon kay Ridon, dapat nasa line item na personal property ang mga armas na ito. E paano kung sabihin ng depensa na nasa others na line item ito sa SALN? I think looking at the others line item for 2019 to date, tingin ko hindi ho sila magkakasya doon po sa kabuuan po ng others. We will look at the valuation expert whether pasok po yun doon sa others. Isinama na umano ng prosekusyon ng ebidensyang ito sa ipinasa nilang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Karamihan sa 57 inilistang testigo magsasalita tungkol sa confidential funds. Nagsigurado na kami. Bawal ang surprise witnesses. Kung hindi mo yan namarkahan, hindi mo nasama ang pangalan, wala kang reservation, no? They will not be allowed to be presented during the trial. So, hindi naman ibig sabihin na porke nakalagay ka dyan o ipepresenta ka na,
So mas maganda na yung sobra yung ilalagay mo kesa sa kulang. Isa umano si dating Senador Antonio Trillanes IV sa kanilang high-profile witness. May mga hostile witness din umano mula sa Office of the Vice President at DepEd at mga testigong kapareho sa ihaharap din ng defense team batay sa pre-trial briefing ng huli. Natatawa naman anya si Ridon sa hiling ng defense team sa Senate Impeachment Court na huwag isama sa pagliliti sa mga ebidensyang hindi naman kasama sa original na impeachment complaints gaya ng AMLAC report sa bank records ng mag-asawang Duterte Carpio. Nakakatawa yun. Kasi ang totoo naman nothing prevents the House Committee on Justice, nothing prevents the articles of impeachment, nothing prevents anyone from actually submitting new evidence, new information up until the pretrial proceedings. Wala pang tugon ng mag-asawang Duterte Carpio sa mga bagong paratang. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Short but sweet ang espesyal na pagbisita ni Marian Rivera sa set ng pinagbibidahan ng kanyang asawa na si Dingdong Dantes. Di lang dyan nasa-presa si Dingdong dahil meron ulit siyang international nomination. Makichika kay Nelson Canlas. Shook si The Master Cutter star Dingdong Dantes sa espesyal na bumisita sa set ng kanilang serye. None other than ang misis niyang si Marian Rivera. Para complete experience kahit na short surprise visit, inilibot pa ni Dingdong si Marian sa tailoring shop ng karakter niyang si Atoy. Welcome to Master Kids. Hello. Ano mo pagpagawa ng bestida? Ano yan? Very happy naman ang co-stars ni Dingdong na sina veteran actress Rio Locsin, Sienna Stevens at Charlie Fleming sa pagdalaw ni Marian. Mamaya pagkatapos ng 24 oras, humanda ng mapa anak ng sinulid sa ipapakitang galing ni Atoy sa panibago niyang misyon sa paghahanap ng mga babaeng nawawala dahil kinidnap ng nakilala online. And speaking of galing, nominated muli si Dingdong para sa Outstanding Asian Star Philippine category sa 21st Seoul International Drama Awards ngayong taon. Hindi ito ang unang pagkakataon ni Dong dahil nanalo na rin siya last 2020 para sa pagganap niya sa Philippine adaptation ng Descendants of the Sun. Kasama rin sa nominated ni Dong this year ang leading lady sa The Master Cutter na si Max Collins. Mula naman sa cast ng GMA Afternoon Prime Series na Kamao, nominado rin sa Outstanding Asian Star in the Philippines sina Anton Vinson, Roy Vinson, Katrina Halili at Ami Austria. Pwedeng bumoto ang fans sa Seoul International Drama Awards sa pamamagitan ng app na Idol Champ hanggang July 14. This October 8 ang awarding sa Seoul, South Korea. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.